Sa loob ng mahigit 3 dekada, iisa ang imahe ni Ruby Rodriguez sa mata ng sambayanang Pilipino. Siya ang babaeng palaging may ngiti, laging handang makisabay sa biro, at laging present kahit hindi siya ang sentro ng eksena. Hindi siya ang pinakamaingay. Hindi rin siya ang palaging binibigyang pansin ng kamera. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat taon na dumaraan, nariyan siya, tahimik, matatag, at hindi natitinag. Sa isang industriyang puno ng pagbabago, si Ruby Rodriguez ay naging simbolo ng consistency. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ngunit tulad ng lahat ng kwento sa telebisyon, may mga bahaging hindi agad nakikita ng manonood. May mga desisyong ginagawa sa likod ng kamera. May mga pagod na hindi kayang takpan ng ngiti. At may mga sandaling dumarating na kailangan mong pumili, manatili o umalis. Para kay Ruby Rodriguez, dumating ang sandaling iyon hindi bilang isang biglaang hakbang, kundi bilang resulta ng mahabang pagninilay, maingat na paghahanda at malinaw na pag-unawa sa sarili. Ang kanyang pag-alis sa Itbulaga ay hindi sinabayan ng ingay. Walang press conference, walang patutsada, walang pasaring. Tahimik itong nangyari, halos parang natural na paglipas lamang ng isang yugto. Ngunit sa katahimikang iyon, mas lalong naging makapangyarihan ang tanong ng publiko. Bakit umalis si Ruby Rodriguez sa isang programang halos naging tahanan na niya sa loob ng 30 taon? Upang maunawaan ang sagot, kailangang balikan kung sino si Ruby Rodriguez. Bago pa man siya nakilala ng buong bansa, hindi siya ipinanganak sa karangyaan. Hindi rin siya produkto ng instant na kasikatan. Tulad ng maraming artistang Pilipino, dumaan siya sa mahabang proseso ng pagsubok, pagtitiis at paghihintay. Walang shortcut ang kanyang dinaanan. Walang biglaang swerte. Ang bawat hakbang ay pinaghirapan. Ang bawat pagkakataon ay sinamantala. Nang mapabilang siya sa Itbulaga, hindi siya agad naging pangunahing pangalan. Isa lamang siya sa maraming host na kailangang patunayan ang sarili araw-araw. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang ipinakita ang kanyang halaga. Hindi sa pamamagitan ng pag-agaw ng spotlight, kundi sa pagiging maaasahan. Sa industriyang pabago-bago at puno ng kompetisyon, ang pagiging consistent ay isang bihirang katangian. At iyon ang naging sandigan ni Ruby. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang Itbulaga ay hindi lamang isang noontime show. Isa itong institusyon, isang malaking negosyo na may advertising revenue, endorsements, live shows, at iba't ibang commercial partnerships. Para sa mga veteranong host, ang kita ay hindi limitado sa simpleng talent fee. May mga bonus, may incentives, at may bahagi sa tagumpay ng programa. Hindi man lantad sa publiko ang eksaktong halaga, malinaw sa mga taong nasa industriya na ang kinita ni Ruby Rodriguez sa loob ng 3 dekada ay umabot sa multimilyong piso. Ngunit ang mas mahalagang bahagi ng kwento ay hindi kung gaano kalaki ang kanyang kinita, kundi kung paano niya ito pinangasiwaan. Hindi siya kilala sa marangyang pamumuhay. Hindi rin siya mahilig magpakitang yaman. Habang ang iba ay abala sa pagbili ng mamahaling sasakyan at pagpo-post ng luxury lifestyle sa social media, pinili ni Ruby ang katahimikan at seguridad. Para sa kanya, mas mahalaga ang pangmatagalan kaysa sa panandalian. Isa sa mga matalinong desisyon ni Ruby ay ang maagang pag-invest sa real estate. Sa Pilipinas at sa Estados Unidos, nagkaroon siya ng mga ari-ariang nagsilbing pundasyon ng kanyang financial stability. Hindi ito bigla ang yaman. Hindi ito bunga ng isang malaking kontrata. Ito ay dahan-dahang naipon, taon ng trabaho na sinabayan ng disiplina, pagtitipid at maingat na pagpaplano. Dahil dito, dumating ang panahong hindi na siya umasa lamang sa telebisyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Kapag ang isang artista ay umabot sa puntong iyon, nagbabago ang pananaw sa buhay at karera. Ang takot na mawalan ng exposure ay napapalitan ng lakas ng loob na pumili. At dito nagsimulang maging malinaw ang dahilan kung bakit nagawa ni Ruby Rodriguez ang isang bagay na hindi kayang gawin ng marami, ang umalis ng walang takot. Sa loob ng Itbulaga, hindi maikakaila na dumaan ang programa sa mga pagbabago. Nagbago ang pamunuan, nagbago ang direksyon, at nagbago ang tono. Ang mga pagbabagong ito ay natural sa isang programang tumagal ng higit 4 na dekada. Ngunit hindi lahat ng pagbabago ay madaling tanggapin, lalo na para sa mga veteranong host na may malinaw ng prinsipyo at estilo. Sa ganitong sitwasyon, walang malinaw na tama o mali. Mayroon lamang pagkakaiba ng paniniwala at pananaw. Para kay Ruby, dumating ang panahong hindi na sapat ang manatili kung kapalit nito ang labis na pagod, stress,
at pagsasakripisyo ng personal na buhay. Habang tumatanda, nag-iiba ang sukatan ng tagumpay. Hindi na sapat ang palakpakan at kasikatan. Mas mahalaga na ang oras. Oras para sa pamilya, oras para sa sarili, at oras para sa katahimikan. Hindi rin maikakaila ang epekto ng araw-araw na live show sa mental at pisikal na kalusugan. Sa loob ng maraming taon, bihira ang pahinga. Palaging may pressure na maging masaya kahit may pinagdadaanan. Palaging may obligasyon ng ngumiti kahit pagod na pagod. Sa huli, may hangganan ang lahat. At para kay Ruby, dumating ang hangganang iyon hindi bilang pagsuko, kundi bilang malinaw na paalala na kailangan na niyang unahin ang sarili. Ang kanyang pag-alis ay hindi pa dalos-dalos. Hindi ito bunga ng galit o tampo. Ito ay pinag-isipan, pinaghandaan, at pinili ng may kapanatagan. Hindi siya umalis dahil wala na siyang kita. Hindi siya umalis dahil may kaaway. Umalis siya dahil sapat na ang kanyang naipon, hindi lamang sa pera, kundi sa karanasan, dignidad, at respeto. Matapos iwan ng Itbulaga, hindi rin siya tuluyang nawala sa eksena ng buhay. Sa halip, pinili niya ang mas pribadong landas. Lumipat siya sa Estados Unidos at nagtrabaho sa Philippine Consulate. Para sa marami, ito ay nakakagulat. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, ito ay patunay ng kanyang hangaring magkaroon ng bagong saysay sa buhay. Hindi lahat ng artista ay kayang talikuran ang kasikatan para sa mas tahimik na serbisyo. Hindi lahat ay handang magsimulang muli sa ibang larangan. Ang hakbang na ito ay hindi tanda ng pagbagsak. Ito ay tanda ng paglipat. Isang transisyon mula sa mundo ng ingay patungo sa mundo ng katahimikan at serbisyo. At dito lalong naging malinaw na ang tunay na yaman ni Ruby Rodriguez ay hindi lamang nasusukat sa salapi. Ang kanyang yaman ay ang kakayahang pumili. Ang kalayaang umalis ng hindi natatakot. Ang lakas ng loob na magsara ng isang pinto upang magbukas ng bago. Sa panahong maraming artista, ang kapit na kapit sa kasikatan, pinatunayan ni Ruby na may dignidad ang pag-alis. Na may karangalan ang pagtigil sa tamang oras, na hindi kailangang hintayin ang pagbagsak bago magdesisyon. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nasusukat sa haba ng pananatili sa telebisyon, kundi sa tapang na pumili ng sarili kapag handa na, kapag sapat na, at kapag malinaw na ang susunod na hakbang. Hanggang ngayon, nananatili ang respeto ng publiko kay Ruby Rodriguez, hindi dahil sa kontrobersya, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagharap sa pagbabago. Tahimik, mahinahon at buo. Ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng sipag, disiplina at dignidad. Isang patunay na posible ang isang tahimik ngunit makabuluhang pagtatapos at isang bagong simula na hindi kailangang ipagsigawan. Sa huli, ang kwento ni Ruby Rodriguez ay hindi lamang kwento ng isang television host na yumaman. Ito ay kwento ng isang babae na marunong maghintay, marunong mag-ipon, marunong magtrabaho ng tahimik at higit sa lahat, marunong umalis sa tamang oras. Sa mundong puno ng ingay, pinili niya ang katahimikan. Sa industriyang takot sa pagtatapos, pinili niya ang bagong simula. At marahil iyon ang tunay na sukatan ng yaman at tagumpay.